up? Good day na naman sa inyo. Ngayong araw is meron tayong sasagutin na katanungan mula sa ating sulit na taga-subaybay na si Chris Humphrey Hambalos. So ang katanungan niya tungkol sa feather picking ng ating mga inalagaan na pasisiw, kung paano ba natin maiwasan yung mga ganon na sitwasyon. Tamang-tama dahil meron tayong mga pasisiw dito. At samahan nyo ako hanggang dulo. Tara! So kagaya ko at sa inyo na isang mga backyard breeder lang, so ang pinaka main na problema natin sa ating mga pasisiw gaya nito is yung isa na nga, yung ating feather picking. So bakit nga ba sila nagpi-feather picking? So ito muna, kwento ko muna yung nangyari sa mga sisiw ko dati, hindi ito na mga pasisiw ngayon. So meron kaming ginawa at hapon ako nakauwi, bandang alas 4, naabutan natin yung ating mga pasisiw, wala nang patuka, ubos na yung patuka na binigay natin ng umaga. At ang nangyari sa kanila, doon na sila nag-umpisa, kumbaga nauuhaw kasi sila at nagutom. Inuumpisa nilang tukain yung mga balahibo sa likod, sa dibdib. At syempre kapag ganun ang nangyari, panay tuka dito sa mga dibdib, katawan, likod, yun yung isa sa dahilan kung bakit nagkanda, ayan, sugat-sugat yung kanilang mga likod. So ano ang dahilan? Yun lang yung pinakadahilan, no? Hindi ko sila nabigyan ng patuka kasi nga matagal tayong nakauwi. At ito yung dapat na gawin natin unang-una para makaiwas sa feather picking. So gagawin natin, babad sa patuka, babad sa patubig. Pangalawa na gagawin natin, ilagay natin sa malawak na espasyo. Then kapag wala ka naman malawak na espasyo, nasa brooder lang yung sisiw, ang gagawin naman natin, pitas tayo ng mga dahon ng malunggay, yung mga dahon-dahon, ilagay natin dito nang sa ganon yung atensyon nila ma-focus doon sa pagtutuka-tuka ng dahon ng mga dahon-dahon, kung ano yung dahon na ilalagay mo para makaiwas tayo sa feather picking. Ito, kuha tayo ng mga dahon-dahon. So pwedeng dahon ng malunggay, pwedeng mga dahon-dahon lang, basta mga kanugis, nang sa ganon malihis lang yung kanilang atensyon. Ito yung kumbaga tutuka-tukain nila. Ayan o. So ito, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gagawin natin para makaiwas tayo sa feather picking. So example lang ito mga kanugis, nang sa ganun makakuha tayo ng mga idea dun sa ating nagtatanong. Ayan o. Ayan. Medyo takot pa sila kasi kapag bago sa kanilang paningin ang mga bagay na ilalagay natin sa kanila, syempre natatakot pa sila, no? Meron silang trauma kumbaga. Pero ngayon, ayan na, tahimik na. So silipin natin. Ayan yung ating mga pasisiw. So silipin natin mga kanugis, so yung ginagawa ng ating mga pasisiw. Ayan. So sa ganitong paraan, ang paglagay ng mga dahon-dahon, ayan, kung napapansin nyo, diba, yun yung kanilang tinutuka-tuka. Ayan o, nagkanda, butas-butas na. So sinadya kong hindi mo nalagyan ng patuka yung kanilang, ayan, lagay ng patuka, nang sa ganun makita nyo mga kanugis, no, kung ano yung mangyayari kapag walang patuka ang ating mga inalagaan na manok. So kung iiwan ko to at babalikin ko to mamayang hapon, is sigurado tayo mga kanugis na yung mga sisiw natin na yan is nagtutukaan na ng balahibo. Pero since nilagyan natin ng dahon-dahon, ayan, so dun nababaling yung kanilang atensyon sa pagtuka sa dahon, kaya maiwasan natin yung tinatawag natin na feather picking mga kanugis. Ayan o, diba? Pero syempre maya-maya lalagyan na natin to, iimbakan na natin to ng patuka. At naubos na nga din pala yung kanilang patubig, oh, vitamina. Oh, di ba? Effective yung ginagawa natin, oh. Ayan, tinutuka talaga nila yung mga dahon-dahon. Ayan, oh. So para makaiwas tayo, dapat babad sa patuka, babad sa patubig. At syempre lalagyan natin yung kanilang brooder ng pangpalihis sa atensyon. Yan, gaya nito mga dahon-dahon. Kasi gantong mga edad is nakamaselan pa yung mga gantong edad mga kanugis, no, dapat aalagaan pa natin ng mga mabuti yung ating ganto na mga edad. Kasi sayang ganto na kalaki, oh, tapos pababayaan lang natin. Edi kapag ka nag-feather picking yan, merong malalaga sa kanila. Kasi nga kapag ka nagtuloy-tuloy yung pagtuka sa likod, dibdib,
sanhi ng, ayan oh, nag-aagawan sila sa dahon ng pagka sugat sa dibdib. Ayan, yung ating mga sisiw. O diba, healthy pa din, mga laking progeny yung ating mga sisiw na ito. Ayan, so ito yung unang ginagawa ko mga kanukis, no? Kapag meron tayong sisiw na nag-feather picking, so nilalagyan natin ng mga down. At then, kapag pangalawa naman, para makaiwas tayo, dapat ilagay natin sila sa malawak na espasyo. Gaya ng ginawa natin ito, ililipat muna natin yung ating mga pasisiw dito sa ating breeding pens na nilagyan natin ng ipa. Nang sa ganon, kapag merong alpha sa grupo nila, is malaya silang makakatakbo, kaya maiiwasan agad yung feather picking na tinatawag natin. Then sa pinakamahalaga talaga para maiwasan natin yung feather picking mga kanukis is ang pagbabad ng patubig, pagbabad ng patuka sa ating mga inalagaan na pasisiw dito sa ating kulungan. Kahit nasa brooder man yan sila, basta babadan mo lang ng patubig, vitamina at patuka, hindi na yan mag-feather picking kasi nga tutok lang sila sa pagtuka-tuka, pag inom-inom at paglaro-laro, naglalaro lang yan sila pagkabusog sila, no? Maiiwasan yung ating pag-feather picking ng mga sisiw kapag ginagawa natin ang mga bagay na iyan. So yun lang yung masasabi ko sa nagtanong na si Chris Humphrey Hambalos. Ito yung mga ginagawa ko dati. Ayan, may upload tayo kung paano tayo makaiwas sa feather picking. So kung mayroon mang kulang sa ginagawa ko, baka pwede nyo mag-comment or dagdagan yung mga idea pa. Nang sa ganoon, lumawak pa yung kaalaman natin, no? So open-minded tayo dito mga kanukis, no? At syempre, di naman tayo perfecto kung paano natin maiwasan yung feather picking. Dito naman sa ating mga tigwa 1 month old, so hindi na sila magkanda tuka-tuka dito kasi malawak na yung kanilang area. Ayan, no? Kapag mayroon mang tumuka, tatakbo agad or lilipad. Ayan, kaya itong tatlo na to dito nakatambay. Siguro takot to dun sa baba, bumaba. Ayan, no? Ayan, bumaba yung isa. So yun yung gagawin natin mga kanukis, kasi tayong mga backyard, wala tayong sapat na lugar, area para sa ating mga sisiw. Nasa brooder lang, kulungan lang. Kasi kapag nagpakawala naman tayo dito, nag free range naman tayo, baka mga predator lang naman yung titira sa mga sisiw natin, no? Kaya medyo tayong mga backyard breeder, gaya ko, takot akong magpakawala pa kasi wala pa akong net dyan, no? At meron din mga pusa na gumagambala dito, pumapasok sa manukan, baka madali pa. So sayang, konting-konti lang yung mga palabas natin, tapos iba yung makikinabang. So dapat alagaan talaga natin na maayos mga kanukis, no? So yan lang yung masasabi ko about sa feather picking ng ating mga inalagaan na pasisiw. At bilang pagtatapos nating vlog for today, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Dante Abunalis, shoutout kay Job Mix Vlog, shoutout rin kay Julie Balesteros, shoutout rin kay Virgilio Santiago ng Navotas, at syempre shoutout kay Nungski ng Samar. Ayan, so hanggang dito na lang for today's video. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share, at sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video sa Peace Out. The demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety.